In this video, isi-share ko sa iyo kung paano ka makakapag-structure ng meta ads mo. Maybe madalas mong naririnig sa mga other coaches online, sa YouTube or kung saan man pagdating sa meta ad structure. Kung paano mo i-design, paano mo ipoposition, paano mo i-launch yung ads mo. But the challenge is marami ang nagtuturo na iba't ibang way kung paano mo i-structure yung ads mo. Minsan, nako-confuse ka at hindi mo alam kung paano yung sisimulan mo. So in this video, my goal is i-share sa iyo yung pinakasimpleng paraan at pinakasimpleng explanation paano mo siya ma-execute at paano maintindihan yung meta ad structure. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin or first time kang nakapag-visit dito sa aking YouTube, my name is Coach Jay Gregorio. Nakabase ako dito sa Cavite and I help yung mga business owners, entrepreneurs when it comes on online marketing and Facebook advertising. So kung ready ko na, let's do this. Alright, so unahin natin ngayon dito sa screen, makikita mo Facebook ads winning structure. Kumbaga, hindi na ako mag-gatekeep. Ituturo ko na kaagad sa iyo kung ano ba yung winning, ano yung nag-work na structure para kahit beginner ka or kahit nakapagsimula ka na mag-ads before is ready ka. Alright? So unahin natin yung structure number 1. So yung unang structure sa Facebook ads is ganito. Pasensya na kung na hindi naman kita naman lahat. So ang tawag dito sa structure na to is ABO. Ayan, ABO meaning to say is Ad Set Budget Optimization. Ayan, Ad Set Budget Optimization. As you can see here, dito sa screen, i-highlight ko na lang ng aking mouse. Ang tawag dito is campaign. Ayan, nakikita mo naman yung naka-red offer. Ibig sabihin, kung ano yung binebenta mo. Nagbebenta ka ba ng property, nagbebenta ka ba ng product, or you are offering a services, kung ano man yung offer mo dun sa ads. Okay? Kailangan meron kang offer na ilalagay sa ads mo. No? Pwedeng free offer or pwedeng paid offer. So, yan yung una. Sa campaign, i-define natin yan. And also, bakit red yan? No? Bakit red? No? Ako kasi gusto ko na sa example natin is sales. No? Pero still, sa Facebook ads is merong different objective. No? So, dito sa campaign natin is sales ang napili ko. You can use din yung lead gen, engagement, send message. It's up to you, no? Pero for this one, sabihin natin sales. Meron tayong binebenta, no? Meron tayong website, sabihin natin. Or kung wala man, pwede pa rin namang sales ka at send message. Alright. Next is, makikita mo dito sa baba is yung ad set number 1, number 2, and number 3. Ayan. So, grabe yung lakas ng ulan sa amin, no? Ito, lakas ng ulan. Pakita ko lang sa iyo. You know. Sige, let's continue, no? Para hindi ka ma-distract. I-switch natin yung screen sa presentation, no? So, ad set number 1 is, as you can see here, sabihin natin, bakit Coach Jay, Starbucks, coffee, and coffee din yung nilagay mo dyan, no? For this example, sabihin natin you are selling a coffee product, no? Sabihin natin, isa kang owner ng isang coffee brand, no? And then, ang tinatarget mo is Starbucks, no? I hope nandiyan pa yung Starbucks dati kasi lumalabas yan. Let's see, no? Coffee lover, I believe meron pa yan. Then yung coffee, broad audience. So dito makikita mo sa ABO, iba-iba ka ng tinatarget na audience, no? Iba't iba yung pinapakitaan natin ng ad natin. Ang gusto natin, ibang audience ang makakita. And ang makikita mo dito sa ad na to, ad number 1, okay, number 2, and number 3. By the way, itong 1, 2, 3 na ad na to, pwedeng same lang to na ad. Kung talagang nagmamadali ka mag-run ng ads, kahit wala ka pang other variations sa ads mo, pwede yung same ad lang, no? Baga, yung ad na to is same lang to sa ad number 2 and number 3. Pero, kung ita-target mo kasi yung tinatawag na open targeting, no? Hindi ko masasuggest na mag-run ka ng ads na pare-parehas. So, kailangan baguhin mo rin yung ads. Pero for this example, ABO, ang tinetest natin dito, by the way, is yung audience mo. Ayan, audience testing ang tawag dito. Kaya equal yung budget na inallocate natin dito. Makikita mo dito, budget is control at the ad set level. Saan dyan yung ad set level, Coach G? Ito po yung black. Ayan. So mamaya papakita ko sa ads manager. Ito yung ad set level, ito naman yung campaign level, ito naman yung ad level. 3 level lang naman yan, no? So by the way, hindi po yung networking. 3 level lang yan. 1, 2, and 3. Campaign, ad set, and ad level. So each ad set receive its own fixed budget. So
fixed budget natin is 500 pesos for each ad set. So meaning to say, per day, ang gagastusin mo sa ads, no, i-invest mo sa ads is 1,500. Ita times mo lang po ito sa tatlo kasi tatlo yan eh. 500, 500, 500, that's 1,500 a day. Okay, clear? And give you a maximum control over spending. Ayan. So ito kasi, pagdating sa spending, ikaw yung magde-decide kung magkano ba yung budget. Let's say, sa unang araw or pangalawang araw, maraming conversion dito sa gitna. Ayan, coffee lover plus Starbucks combination. Eh napansin mo dito sa una, saka sa pangalawa, walang pumapansin. I-off mo ba kaagad siya? So, I suggest na hindi mo muna i-off, no? Ang gawin mo is, i-allocate mo ngayon yung budget dito. Let's say, kuha ka dito ng 50%, ilipat mo dito, magiging 750. Kuha dito ng 50%, mapupunta dito yung another 50%. So, magiging 1,000 na to. Then, dito sa dalawa is 250 na lang. And then later on, kapag wala talagang bumibili at hindi siya nag-convert, that's the time na makakapag-decide ka na i-allocate lahat ng budget dito na 1,500. Yan. Then, winning na to. So, ito po yung process kapag gusto mong makontrol yung testing ng ad mo. Kumbaga, ikaw yung may control, hindi si Facebook, hindi mo hahayaan si Facebook na siya yung magde-decide sa lahat ng gagawin mo. Pero, yung iba kasi, syempre, gustong i-take advantage and i-maximize yung tinatawag na power ng FB. Okay naman yon, maganda siya. And yun yung next na pag-uusapan natin. Next na pag-uusapan natin, after ng ABO, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na CBO. Ayan, CBO means Campaign Budget Optimization. So this one is another type of structure ng ad mo na kung saan dito naman hinahayaan mo si Meta or si Facebook na siya na yung bahala sa budget mo. Ayan. Siya na yung bahalang magbigay kung saan ba magandang ilagay yung budget. No? Kumbaga, mas nagtitiwala ka na, loyal ka na kay Facebook, naiintindihan mo na siya. So, eto maganda to sa mga talagang nauunawaan na yung Facebook, okay? At naiintindihan yung testing, ayan, nakapag-test ka na before, and let Facebook do the work para sa'yo. Pero itong ano dito, ito yung pro tip na maibibigay ko. Kapag gagamit ka ng CBO, makikita mo, Coach, ang dami naman nasa ibaba, no? Back to 3 level tayo. Campaign level, ad set level, and ad level. So makikita mo dito sa campaign 1.5. So 1.5 ang budget natin. Then ad set number 1 po yan, hindi yan number 2. Open or broad interest. Okay? Ano ibig sabihin ng open, Coach? Open targeting, ibig sabihin let AI of Meta do the work pagdating sa targeting. Open, wala kang ibang ilalagay kundi yung location. Ayan, wag mo kakalimutan na location targeting. Nag-ads ka nga tapos hindi mo nalagay ng location. Ang tina-target mo pala mga taga-Uganda, taga-Africa, taga-Canada, and hindi mo naman market yun. Importante po yung location targeting. Okay? Next is, kung broad interest naman, so dito I suggest na broad interest kasi since CBO ka, kapag very limited lang yung audience na nilagay mo sa ad mo, expect na mataas yung magiging cost ng ad mo. Kasi limited, no? Example, targetin mo dito mga CEO. And konti lang naman talaga yung CEO na naglalagay ng CEO sila, di ba? So very broad yon, and then don't expect na makakuha ka ng conversion kasi nga konti lang yon. So broad interest, example, business. Ayan, yung mga business owner, ayan yung mga broad na demographics or interest. Property or investment, yun, broad din yun. So, yun po yung sample ng broad targeting or broad interest. So, dito itetest mo to. Okay? Pwede ka mag-test ng ad na open, then later on you can test ad na interest. It's up to you. Hindi ko sasabihin kung ano yung winning dito. Minsan kasi nag-work yung broad, minsan nag-work din yung interest, no? Kaya nakadepende sa offer mo, nakadepende kung sino yung tina-target mo. Okay, explain natin tong nasa baba. Ang tawag dito is ad variations. So, ads pa rin naman siya. And makikita mo dito may numbering na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po yan. Kasama ito. Ayan, 9. So, 9 ad. Pero, wag kang mag-limit lang sa ad. Let's say ako, meron akong ad right now running sa isang ad set. CBO setup. 30 ad running at the same time. Same setup, same structure ito po.
Pero dito sa baba, 30 ang nakalatag. 30 ads. Ganun po karami, no? Kasi higher budget na po 'yun, no? So dito naman, makikita mo dito ang maganda dito kay CBO dahil marami kang ads na nilagay diyan. So si Facebook na ngayon yung magsasabi at magde-decide saan bang ad ko dapat ilagay yung budget. Ayan. So ibig sabihin, si Facebook ang magde-decide kung saan yung pinaka most profitable and effective na ad, doon niya ngayon ibabagsak yung budget. Pero ito yung pro tip, no? Huwag mo hahayaan si Facebook na mag-decide na siya lang yung bahala, no? Kung minsan, sa Facebook kasi yun na minsan hindi mo na nababantayan. May mga ad minsan na mataas na ang cost pero binibigyan pa rin ng budget ni Meta. Kasi merong conversion. Mataas na yung cost per acquisition tapos nagkaroon ng conversion, so doon niya ngayon binabagsak yung budget. So ano yung goal mo doon? Ang gagawin mo is babantayan mo siya. Kapag sobrang taas na talaga ng cost, hindi na kaya ng budget mo, ng business mo, try mo i-off yon. Let's say ito yung 5, maraming conversion dito, tapos ang taas na talaga ng cost, more than na dun sa cost per acquisition nyo, i-off mo na siya. Para si Meta is i-allocate niya ngayon yung budget dun sa mga ibang ad naman. Pero most of the time, trusted naman, mapagkakatiwalaan yung CBO. Ayan. Kaya don't worry, you can try pa rin yung CBO setup. So, explain ko lang, CBO is one budget is set as at the campaign level. So, meaning, dito po nilalagay yung budget. Kung maglalagay ka dito ng 15,000, 150,000, si Meta na po yung bahalang mag-allocate dito sa mga ad mo sa baba. Okay? Siya na po yung bahala. Hindi niya i-allocate dito sa ad set. I-allocate niya po dito sa baba, sa ads. Okay? So, Meta distribute the budget between the ad set automatically. Ayan. So, automated na siya. So, more budget flow toward the better performing ads. Yung kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, kung sino yung pinaka-most profitable and best performing ad, doon niya ngayon i-allocate yung budget ng ads mo. Kung 150 yan, 1.5, so doon niya ibibigay. Okay? So, clear? Kung malinaw sa iyo yung ABO na pinag-usapan natin kanina, okay? Type mo sa baba, ABO. And kung clear din naman sa iyo to, type mo sa baba CBO bago tayo mag-move on the next structure. Alright, na-type mo na ba? Sige, go ahead. ABO and CBO. Yan. Sige, next natin, pag-usapan naman natin itong structure na to. By the way, 3 structure lang yung i-share ko sa'yo kasi ayokong ma-overwhelm ka. By the way, yung 2 structure na pinakita ko sa'yo kanina, itong ABO and CBO, that's enough para ma-scale mo yung ads mo. Okay? Pero syempre, may bonus pa ako. So, yung bonus natin is 133. Okay? 133. Similar to sa CBO kasi nga, ang budget allocation is under campaign pa rin. So, yes, naka-CBO ang 133, pero meron ka ditong 3 ilalagay. So, 3 different targeting options. So, dito open targeting, wala kang nilagay na targeting kundi location and age. That's it. Dito naman sa ad set number 2, naglagay ka ng mix like Coffee Lover plus Starbucks, assuming nasa sabihin natin 10 million audience. Ito naman 110 million audience kapag nasa Philippines ka. Coffee naman is around siguro mga 50 million interest audience size. And yun yung mga estimate ko lang yan. Okay? Tapos makikita mo dito instead of 9, kasi para hindi rin ganun karami yung ilo-launch mo na ads, start ka muna sa 1, 2, 3, kaya 133. Okay? 3 ad set, tapos 3 ad lang muna. Okay? 3 ad set, pero ito yung pro tip. Okay? Bago ka pumunta dito sa 133, make sure yung 1, 2, 3 na ad na to, is sila po yung winning ad na. Kumbaga, back up by reference na natuto ka na, alam mo na yung winning creative, yun na yung gagamitin mo. Para hindi na siya magiging testing. Ayan. So, magagamit mo na to on scaling. Ayan. So, dito 1.5. So, magdadagdag ka na lang ng budget dyan. Kung 1.5, gagawin mo yan 2K, 2.5, minsan magiging 5K yan. Depende sa budget ng company mo kung i-scale nyo na talaga. Tapos, ito naman, ang maganda dito, hindi ka na nagte-test. No? Ini-scale mo na yung winning ad creative and ini-scale mo na yung winning interest or yung winning demographics based on the 3 ad set.
Okay? So, yun yung goal mo. So, I hope clear sa'yo kung paano mo, I hope clear sa'yo at naintindihan mo paano ba yan ini-structure. So, explain ko sa'yo, no? Punta tayo dito sa Ads Manager. Punta lang ako sa Ads Manager. Ayan, by the way, ito, sample to. Makikita mo is interest. Ito is, pakita ko yung structure nito. Ang structure nito is CBO. Ayan. And hindi siya naka-open, naka-broad. This one, naka-broad. Interest siya. And base here, not bad, 2.19 yung ROAS. Ayan, not bad yun. Profitable to. Ayan. So, dito naman tayo, punta tayo dito sa ads, no? Create tayo ng ad. So, dito, papakita ko sa'yo, ano bang objective, coach, ang maganda? So, for me, since nagbebenta tayo sa Facebook, I go to sales. Click here, sales. Tapos, pag nasa sales ka na, eto na po yun. So, ang ide-demo ko sa'yo, hindi ko madedemo lahat. So, ide-demo ko yung pinaka-simple, pinaka-mabilis, yung CBO. So, paano ba yung CBO sineset up? Okay, sabihin natin, CBO. Ayan. Tapos, ilagay mo kung ano yung ino-offer mo. Example natin, ang ino-offer natin dito, kanina coffee ang in-example natin. Let's say, ang offer mo dito is, yung company mo na, kung ano man yung ino-offer mo. Let's say sa akin, Meta Ads Coaching. Ayan, coaching. Ayan, one-on-one coaching. Then, saan po nilalagay yung budget, coach, no? Pag nag-scroll ka dito, konti lang, makikita mo naman kaagad by default, campaign budget. Pero dati naka-ad set yan automatic. So, automatic naman, so all you need to do is baba ka lang ng konti, lagyan mo ng budget dito. Kung 1,000 ang budget ng company mo, okay, 1,000 is good. Kung gusto mo pang dagdagan yan, i-edit naman mo yan, 1,250. Yan. Yan. Pwede ba ako, hindi ko po ginagawa ng eksaktong 1,000. Ang pag nag-run ako, 999, 499, basta merong butal. Okay, so mas gusto ko lang yun, mas prepared ko lang yun. Pero you can try din naman na exact number, it's up to you. Okay, so 1,250, okay na yan. So for the daily budget, example natin, and siguro isa to sa kailangan mong maintindihan, no? Sa Facebook kasi meron tinatawag na required conversion na kailangan mong ma-achieve in the next 7 days, no? Example, you're running ads Monday until Sunday, kailangan meron kang ma-achieve na certain goal on ads mo. Kapag sales ang ino-offer mo, tapos medyo mataas yung cost per acquisition nyo, medyo higher yung ino-offer nyo, magiging challenge dun is yung optimization. Yung learning period po kasi ng Facebook is kailangan meron siyang 10 to 50, no? Usually mga 10, 20 nakaka-graduate na siya ng optimization period. Ibig sabihin, kung ang cost per acquisition mo is 5,000, tapos 1K lang ang budget mo per day, don't expect na makaka-graduate yung ads mo sa optimization period ng Meta. So, kailangan aware ka dun. Okay, malinaw sa'yo yun. Pero kung send message ka, lead generation, madali lang ma-achieve yun. Example, cost per lead mo, 50 pesos. Sa 1,000 budget, tapos ang cost per lead mo is 50 pesos or cost per message mo is 50 pesos, automatic. For next day, graduate na yung ads mo. Optimize na yun. Next for optimization period na siya. Kaya, wag kang mag-alala. Okay? Wag kang mag-alala. Yan. You can start dun sa send message. You can start dun sa lead gen kung gusto mo ma-optimize yung ads mo. Pero kung meron kang ino-offer tapos mababa lang yung cost per acquisition mo, still, may pa rin. May opportunity pa rin talaga. Okay, so dito 1,250. So kung i-compute po natin, let's say, bigyan kita ng numbers, no? So sa 1,250, calculator lang tayo online. Calculator online. Bigyan kita ng number. So sa 1,250, okay, ang target natin is 10, okay, per week. So times 10, so meaning 12,500. So i-divide ko to ngayon sa 7. So meaning ang suggested budget ni Meta is 1,785. Okay, 1,785. 1,785. Punta tayo dito. 1,785. Ayun ang suggested budget ni Meta. So let's enter yung 1,785 based dun sa 7 days ko po kinumpute. 10 conversion per week.
Okay, next naman natin, since okay na tayo dito, all good, wala ka nang kailangan baguhin dyan by the way, pero isang mabibigay ko na pro tip, makikita nyo dito sa audience segmentation, zoom natin ng konti. Wala kang makikita dito kapag hindi mo pa siya sinet. Madali lang tong gawin, ang gawin nyo lang, i-click po ito, make sure to define and segment your existing audience under advertising settings. Ito madalas namimiss ng iba kasi tutulungan ka ni Facebook na hanapin yung mga same people based dun sa mga audience mo at based dun sa mga existing customers mo. It helps ng malaki talaga. So kaya i-define mo yan under advertising setting. I believe nandito lang yan, nandiyan lang yan, advertising setting. Click mo lang yung setting. Ito po, ayan. Lagay ko na. Ito yan. Click mo tong advertising setting. Tapos automatic define your custom audience and then your existing customers. Okay? So let's move on. Click natin to, optional to. Click next. Or pwede mong i-click itong gitna. Click mo lang yan. So nasa second level na po tayo. Ad set level. Okay, next. Ang gagawin ko dito is single conversion so website. Okay? Tapos ad set natin, let's say business. Ayan, interest. Ayan, hindi tayo open targeting. Okay, business ang ita-target natin. And then, makikita mo dito, maximize value of conversions and maximize value of number of conversions. Si Facebook nagbabago-bago. Kung minsan, ito yung default niya. Ngayon naman, ito na yung default niya. So, ano kaya yung reason bakit binabago-bago ni Meta yon? Kung minsan, okay din sundin si Facebook. And then, ako ginawa ko, yung suggestion niya, sinunod ko. Maximize value of conversions. Ibig sabihin, value or yung amount na maibebenta dun sa ads mo. Especially kung meron kang website. No? Nagbebenta ka ng product. Ang ifo-focus niya is value. Ibig sabihin, yung mga taong most likely bibili ng mas mataas na offer or higher bundle. Parang ganon. So, let's try. Ayan. Or pwede rin naman ito, number of conversions para sigurado ko na makakagraduate after 1 week. Pero let's try this one. And it's up to you, no? Kung susundin mo yung advice ko, pero pwede mo naman i-try yan on your own. Okay. So, sige, good tayo dito. Conversion event. So, lagay lang natin, syempre, purchase. Okay, all good. And pixel natin, okay, set naman siya. Wait lang. Purchase. Okay. Okay naman yan. Sige. Tapos next natin, all good na dito, schedule. Dito na tayo ngayon sa targeting. Sabi ko sa iyo kanina, interest ang tatargetin natin. So i-click mo lang tong show settings, suggestions, then detail targeting. Lagay ko na lang is business. Okay? Business. Okay, very broad. Small business. Here we go, small business. And then, para mas maigsi pa, page admin. Page admin. Business page admin. Okay, page admin. Then, sama ko po yung business page admin. Okay, business page admin. As you can see here, medyo mataas. Almost 50 million, 58. So, medyo mataas siya. So, okay naman yan. Pero, I think, tanggalin ko na lang tong Facebook page para business lang talaga. Business page admin. Okay? So, yun. All good na tayo dyan. Wala nang ibang tatargetin. Okay na siya. But, you can define na yung ito, nakalimutan ko. Pwede mo ring iset to. Let's say, gusto mo lang ma-attract yung mga 30 to 65 or 30 to and so on. You can set naman dito like 30 to 50. Mas mako-compress din yung audience size. Depende dun sa age, no? Ganun lang po siya nag-work, no? Kung gusto mo dagdagan yung audience mo, i-broad mo lang konti yung age targeting. But for me, I think mga 30, all good tayo dito, 30 to 50. Yan. All good tayo dyan. And punta na tayo ngayon dito sa ad. Okay? So, CBO tayo. Balik tayo sa CBO. Balikan lang natin yung structure, CBO. One offer, one ad set, which is broad interest, and 9 ad variations, no? So, dito hindi ko ma-set up dito sa tutorial natin, sa video na to, yung siyam na to, pero ipakita ko sa iyo paano mag-set up yung dito sa ad level. Okay, so balik tayo dito. Punta tayo dito sa level na to. Okay, so sabihin natin, Meta Ads Coaching number 1. Okay, ad number 1.
Then, ang lalagay natin dito, syempre yung page mo, kailangan connected yung page mo. Next is, kailangan, tama yan. Ito is, okay naman yan, okay yan. Message destination, which is website, correct? Then, lagyan na natin yung website. So, punta lang ako sa website ko, punta lang ako sa jgregorio.com, and punta ako dito sa link, copy this link. Ayan, ito po yung aking meta coaching. If you're interested for meta coaching one-on-one, ilalagay ko rin yung link sa ibaba ng video na to if you are interested for my exclusive one-on-one mentorship. Pwede po ito online and pwede rin siya ng face-to-face. Okay, so let's go back here. Lagyan na natin yung website URL required. That's it. Hindi mo na kailangan lagay ito. Optional lang naman yan. And next tayo dito sa creative. Okay? So, image muna tayo. So, siguro bigyan na lang kita ng ilang strategy or strategy how I create creatives dun sa business. So, punta ka muna sa ChatGPT. Ayan. chatgpt.com or pwede rin kay Claude. And paste ko lang tong link. Okay? So, based dito sa link, no? Ayan, zoom natin, is, hey chat, okay, I want you to make, okay, a tree add variation. Okay, variation, ibig sabihin, tatlong add. Target market is business owner who run meta ads. Okay? So, yun yung target market. Okay? Provide 3 target persona for each ad variation. Okay? So, ilan na to? So, siyam na siya in total na. Tingnan natin. So, submit. So, bakit importante yung link? Kung wala kasing link, walang context, pero pwede mong ibigay sa kanya. So, since alam niya yung context, nabasa naman niya, ayan, binasa niya dito na yung reference. So, ad variations, your ads are running but you don't know what to fix. So, ang primary persona natin, yung mga frustrated na business owner na nag-run ng meta ads. Okay? So, ito yung core pain nila. I'm spending on ads but I don't know exactly why the results are not, and so on. Okay, option 1, diagnose before you scale. Ayan, so ito yung copy. Okay. Copy. Okay. So, tatlo lang ang binigay niya, pero each variation, pwede pa tayong magpagawa ng tatlong variation. Pero for this one, tatlo lang muna. Okay? Kasi hahaba yung video natin. So, pakita ko sa iyo yung variation number 1. So, sa variation number 1, ang gagawin natin dito, ayan, gagawa tayo ng ad poster na lang muna. So, ad poster. So, ang gagawin natin, okay, as tayo kay ChatGPT, provide, okay, or write a high, compelling, and engaging hook for each ad variation. Okay? Think hard and do smart thing. Okay, bakit ko nilagyan ganyan? Kung minsan si ChatGPT ayaw mag-isip directly. So, build mo lang konting so mag-iisip siya ng mas mabuti. So, best hook, okay, other hook, okay naman to. Your meta ads may not be failing, you might just fix the wrong problem. Okay, ganda nito. Before you spend another 1 peso on meta ads, answer this. Okay? So, I think good to sa ad 1. Then, gawin natin mamaya yung isa. Okay, so ito na po yung hook ng isa. Okay, sabihin natin ito na yung hook. Okay, yan, hook. Okay, lagay natin. Then, sabihin natin, ito na yung instructions, no? Create, add, poster, then include the size, 1 by 1, ratio, in size. Ano yung theme o tema? Let's say, ako usually ginagamit ko kasi minimalist. Simple minimalist, simple Apple like ad commercial. Yan. So, yun na yung tema. And then, ano po yung pwede mong ilagay? You can add CTA. CTA,
um, book a strategy coaching. Okay, ayun ang CTA. And then, that's it. Yun lang yung ilalagay natin. And also, make sure to add this instruction. So, ito yung notes, additional instructions. So, let me copy these instructions para mas madali na rin sa'yo. No? So, i-copy ko lang. And here we go. I think nandito yan. Hopefully, makita ko kaagad. Ayan, ayan. Tapos ipipaste lang natin dito. You can pause this video. Ayan, by the way, to screenshot and copy this prompting. Ang mahalaga may idea ka. Tama ba? Minimalist. Okay. Here we go. So bakit ako naglagay nito, coach? Kasi magsasubmit po ako ng picture. Ayan. So kailangan merong picture mo. Picture ng brand or offer, kung ano man picture yon. So make sure na meron siya. So lalagyan ko lang siya ng picture. So, pwedeng mag-drag and drop ka dyan. So, ako magda-drag and drop na lang ako ng picture. So, hanap lang ako ng mga picture ko dito sa aking computer and then i-send ko dito. So, ito na lang gamitin ko yung dati kong ginagamit. Palagi kong ginagamit, no? Pero magpapalit na po ako soon. Ayan, ayan. So, for this example, ayan muna yung gagamitin natin kasi effective siya. Okay. So, instructions. By the way, ito, pwede mong i-move dito yan. Lagay mo dito. Pero kahit na hindi naman ilagay yun, walang problema. Create, add poster, 1:1 ratio. So pagdating sa ratio, you can change. Let's say later, gawa ka ng 9:16 ratio after na lang. So for this one, okay na to. Preserve the subject face and so on. Stand up the model. Wow. Stand up, tumayo daw. So let's say, while doing on laptop. Ayan. Okay, so here we go. Submit. And then, ang gagawin po ni AI or ni ChatGPT is mag-a-analyze, number 1, and mag-generate siya ngayon ng ad. So, while generating yung ad na yon, so ang gagawin po natin is i-prepare na natin yung copy dito sa ito. Okay. So, this one is the hook. Yeah, ito yung ginamit natin na hook, correct? Okay. So, papasulat na tayo ngayon ng ad copy. Okay. Write an ad copy for variation number 1. Hook. Okay. Ito yung ginamit natin na hook. And use this copy framework. Ibig sabihin, paano yung pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat mo. Okay. So, paano ba yon? Hook. Okay. You can use story, but you can use din naman value. Okay? Slash story slash clear call to action or CTA. That's it. Hindi mo kailangang pahirapan. Hook, value or story, and a clear CTA. Clear call to action po ang ibig sabihin nun. So ngayon, since gumamit tayo ng copywriting framework, paano mo ngayon gustong i-communicate yung ad copy mo? Paano mo gustong gawin yon? So gamit tayo ng modern Taglish or talk like J. Gregorio. Ayan. So here we go. Submit na natin. Mabilisan lang. Magkikreate na siya. Ayan. Here we go. Ito na siya. So, ang gagawin ko, ikakopy ko na to. Then, punta tayo dito ngayon. As you can see here, nakita mo na to. Simple, better. Okay? So, ang gagawin ko, i-save ko lang po ito sa download. Tapos, ang gagawin ko ay click mo tong branch new content. Pwede po ito. Ayan. Tapos, sabihin mo lang sa kanya is convert to 9:16 ratio. Yun lang naman. Wala kang kailangan baguhin. So, i-convert lang niya sa 9:16 ratio. While converting yung image na to, punta na tayo sa ads. Set up na tayo. Okay? So, here we go. Add image. Image add. Ayan. Tapos, image. Upload. Here we go. Ayan na po. So, tingnan natin kung nagawa na niya itong isa. So, kasi gagamitin din po natin itong 9:16. So, bakit
dalawang ratio coach. Yung 1:1 na ratio, which is the square, is gagamitin natin yun sa newsfeed. Yung 9:16 naman is gagamitin mo yan for the story, sa reels, placement. So, di ba sa video, kapag nag-shoot ka ng video or pag nag-edit ka ng video ad, naka 9:16. So, here we go. Okay, happy ako dito. Solid to, mas solid nga to. Save lang natin. Punta tayo sa ads. Upload ko na rin. Here we go. Ayan. Tapos, click natin yung next. Ayan, nakaselect na naman po. Click lang natin yung next. Dalawa na dito yung selected. Click next. Then, lagay na natin dito yung primary text. Ipipaste ko lang dito since nakopy ko na siya. And the challenge is maraming mga ganito. So, para ma-solve yan, punta ka dito sa, sa ad natin kanina. Instead na i-click mo tong copy, highlight this. Ayan, pababa. Then, right-click. Copy. Punta ka dito sa ads. Delete mo to. Then, paste it here. Ayan. So, nawala na yung yung mga question mark. Okay, next. Book a strategy call with me. So, copy na natin itong CTA na to. By the way, sa CTA, okay naman yung ganitong CTA. Pero, most of the time, I use the hook as CTA. Ayan. Example, your meta ads may not be failing. You might just to fix the wrong problem. Ayan. So, mga M dash, usually I remove the M dash. Dalawa lang naman, pero pwede mo sabihin kay ChatGPT yon. So, here we go. That's it. And, call to action is learn more. Yan. Learn more. Yan. Description is optional. And all good na ako dito. Tapos, click next. And ito po. Si Meta, meron po siyang built-in AI system. So, as you can see here, makikita mo, but make sure be mindful on selecting AI generated on Meta. Kasi example ito, hindi na po ako yan. Ayan hindi na po ako yan. Hindi na rin ako ito. Ito, medyo okay pa, pero maraming mga variations na nagbago ng itsura. So, kaya, kung hindi ako happy sa generated by AI, ito, pwede pa po ito. Here we go. Masasali ko to. So, ito. Select tayo 1. And 2. Minimal adjustment. 2. 3. Tapos, I think yun lang. This is completely optional. Pero ako, advantage, no? Kasi it works naman. So, click next. Tapos, dito, hindi ko na siya gagamitin. Kasi meron tayong, naman ito. Nakikita mo, hindi siya ganun ka-same or gawa ka na lang talaga ng sarili mo or mag-shoot ka. So, hindi natin siya gagamitin. Additional review, add animations. Okay naman kung gusto mong gamitin yan. Pero ako, usually, ino-off ko yan yung iba dyan kapag hindi ko naman kailangan. Language translations. Kung minsan, kapag nagtatranslate ng language, lalo kapag Tagalog, sobrang lalim. Kaya, 0 language selected. Okay? So, hindi na natin siya gagamitin. So, close mo na lang yan. Tapos, dito na tayo ngayon sa So, change selection. Click mo lang po ito. Customize media. Tama ba? Yan, correct. So, this one, ito pong 1:1 is usually ipapakita mo lang yan sa newsfeed. So, pero hindi mo siya ipapakita sa Reels and hindi mo na siya ipapakita sa Reels lang. Yun lang naman. Pero itong naman, itong 9:16 na ratio kanina, hindi mo siya ipapakita sa newsfeed. Ipapakita mo lang siya sa Reels. Pwedeng search results and so on. Okay lang naman. Pero design siya kasi sa mga Reels. Ayan dito. Automatic yan. So meaning, meron kang dalawang ad variation and ito na yung itsura niya. Hindi siya cropped na kagaya ng ganito. Ayan. Pero ganito yung itsura niya. So mas na ma-maximize mo ngayon yung placement ng Meta kapag maglo-launch ka ng ad mo. Yun yung usually na napapansin mo, no? May mga nakikita kang ad, cropped yung ibabaw, may mga text na lumalabas kasi nga si Facebook na yung gumagawa nun, na malagyan siya ng text para hindi siya plain black lang. Pero kapag ang ginamit mo na ad ratio is 9:16, good to go na yan. So by the way, as you can see here, dito sa AI creative na ginamit ko, ako po yun. Gamit yung prompting natin kanina. Ayan, ako yan. So, sending for references na ako mismo, ayan yung suot ko nun.
nung nag-photoshoot. Ako po yun no, sa actual photoshoot, hindi po yun AI. So, click save. Done. And hindi ko na ma-share sa'yo yung 10 setup nito, but for now, ipapublish natin. And ganun lang siya kasimple. Ganun lang po yung, pero ang next nito, siguro mga 5, 3, no, minimum of 3. Ang gagawin ko dito kapag ilo-launch ko na yung additional 2 variations, quick duplicate or duplicate ko lang yan. Tapos, repeat the process. Generate the images, change hook, change copy, then publish. Ganun lang po yung gagawin ko. Okay? So, ang gagawin ko right now, okay, double check ko muna. By the way, ito, creative setup, 1/4. Ibig sabihin, merong isa na naka-turn on. Kapag hindi mo to chinek, kung minsan dito sa edit, ayan dito po kasi yan, website highlight. Click mo to, tapos ang images. So, show images related to your ad. So, lalabas ang aking profile picture. I-off mo po ito. Para walang ibang lalabas na images, kundi yung images lang na sinelect mo. So, creative setup 0/4. So, make sure mo at ikaw yung may control na ang lalabas lang na ad, ito, and also yung mga variations na pinili natin kanina dun sa AI ni Meta. Okay? Meta AI generated image. Yan. I think ito malalapit naman kaya okay lang naman. I-keep natin yan. Correct. Walang nagbago. So, that's it. And ganun lang siya kasimple. All you need to do is to click publish. And pag na-publish mo na siya, automatic nakapag-launch ka na ngayon ng CBO mo. Pero for this example, ang nailalagay ko pa lang na creative is isa pa lang. Pero itong maganda. Coach, paano kapag 3 lang yung na-publish ko ngayong araw? Then tomorrow or sa mga susunod na araw, maglalagay pa ako ng additional creative. Good strategy. Hindi mo kailangang i-launch lahat ng ad mo sa unang araw pa lang. I-launch mo yung mga next ad mo, yung mga next batch ng ads mo sa mga next after a few days. Let's say tomorrow or after a 2 day na nakaran yung ads mo para at least ang pinapriority ni Meta yung 3 munang ad. Lalo na kapag yung ad na yan, video, talaga nag-invest kayo ng time. No? Bigyan mo talaga ng chance. Kasi pag nilaunch mo lahat yan at merong isang winning sa 10, and yung 2 pala doon or 3 is for winning din. Hindi na papansinin nyo ni Meta. Kumbaga, i-batch by batch mo yung pag-launch. So ako, today, ang gagawin ko is 3 muna. Sa mga susunod na araw, dadagdagan ko na lang siya. Okay? Para maiwasan yung tinatawag na ad fatigue. Okay? So, I think all good na. Nasubmit ko na. And I hope marami kang natutunan dito sa ating short video tutorial on how you can launch your ads using the 3 Meta Ads structure na share natin dito sa video na to. And kung nakatulong sa iyo yung video na to, isang like lang or subscribe sa akin channel or share this video sa mga friends mo or business partner na tingin mong makakatulong din yung video na to para mas maunawaan nila, ma-understand nila paano gumagana yung Meta Ad structure para pag nagsimula sila ng ads nila, hindi sila nalilito, hindi sila malilito or hindi sila clueless kung ano yung next na i-click nila or next strategy na gagawin nila. This is the basics and foundation of Meta Ads. And if you want to learn more about my mentorship, my coaching, ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to para makita mo at makapunta ka po dun sa website ko na pinakita kanina. So, pwede ka rin pumunta directly sa jgregorio.com and then punta ka sa pinaka-footer, sa pinakababa, makikita mo po yung link papunta sa aking private Facebook ads mentorship. So, this coaching is very limited lang per week, less than 5 lang po. Usually mga 4, 3 minsan per week lang yung ina-accept ko sa aking coaching kasi I have other businesses then and clients na sinuserve. Very limited lang. This one is available for coaching, face-to-face, also available din via Zoom just in case malayo ka. And all you need to do is to check the schedule. Makikita mo dito yung mga available schedule and book a call. And I hope to see you sa mentorship na gagawin natin. And kung hindi man, I hope this video serves you a lot. Alright? On starting and scaling your Meta Ads. Maraming salamat. God bless you and mag-ingat ka palagi. Bye-bye!